Makinig kang mabuti. Sa mismong oras na ito, may isang version ng sarili mo na lihim na kinahuhumalingan ng ibang tao. Pero hindi mo man lang alam na nag-e-exist pala yon. Habang patuloy kang nanonood ng mga video at sinusubukang alamin kung sino ka talaga, may ibang mga lalaki na hindi naman mas matalino, mas mayaman, o mas gwapo kaysa sayo. Pero nakakakuha sila ng atensyon sa sandaling pumasok sila sa isang lugar kahit wala silang sinasabi. Ang pinagkaiba nila sa'yo ay may isang bagay silang alam na maaaring hindi mo pa alam. At sa loob ng susunod na ilang minuto, ibabahagi ko sa'yo ang 10 psychological signs na nagpapatunay na mas attractive ka kaysa sa iniisip mo. Pero may isang bagay kang dapat tandaan, kapag nilaktawan mo ang video na ito, magpapatuloy ka lang sa pagdududa sa sarili mo. Patuloy mong kukwestiyonin ang bawat pakikisalamuha mo sa ibang tao. At patuloy mong iisipin kung bakit hindi nila nakikita ang tunay na halaga na dala mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang palampasin ang pagkakataong malaman ang mga palatandaang ito? Kung handa ka na, simulan na natin. Sign number 1, pinaparamdam mong tunay mo silang pinapakinggan. Hindi lang basta pinakikinggan. Malaking pagkakaiba ang dalawang iyon, pero karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin. Kapag may kausap ka, napansin mo ba na mas lumalapit sila habang nagsasalita? Humihinto sila sandali, ngumingiti, at parang mas komportable sila kapag kasama ka? Hindi yon nagkataon lang. Ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay hindi lang basta tumatango habang may nagsasalita. Gumagawa sila ng espasyo kung saan komportable ang ibang tao na magbukas ng nararamdaman. Nagtatanong sila ng mga kasunod na tanong, at naaalala nila kahit ang maliliit na detalye na ibinahagi sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula ng tao. Ang totoo, tungkol ito sa pagiging tunay na present sa usapan. At ang presensya na yon ay may malaking epekto sa isip ng tao. Kapag naramdaman ng isang tao na tunay mo siyang nakikita at nauunawaan, mas madali kanyang iuugnay sa pakiramdam ng seguridad at halaga. At iyan mismo ang dahilan kung bakit nagiging kaakit-akit ang isang tao. Hindi dahil siya ang pinakamadaldal sa silid, kundi dahil pinaparamdam niya sa iba na mahalaga sila kapag siya ang kasama nila. Sign number 2, hindi ka naghahanap ng validation, kundi nagpapakita ka ng respeto sa sarili mo. Aminin na natin, halos lahat tayo ay naranasan na ang mag-post ng isang bagay sa social media. Tapos paulit-ulit na tinitingnan kung sino ang nagla-like or iniisip kung tama ba ang sinabi natin. Pero ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay nalampasan na ang ganong pag-iisip. Alam nilang ang halaga nila ay hindi nakadepende sa papuri ng ibang tao. Makikita mo agad kapag may respeto sa sarili ang isang lalaki. Hindi siya sobra kung magpaliwanag. Hindi siya humihingi ng paumanhin dahil lang sa sarili niyang kagustuhan. At hindi rin niya binabago ang sarili niya para lang maging komportable ang ibang tao. At ito ang psychology sa likod nito. Likas sa tao ang paggalang sa mga taong marunong gumalang sa sarili nila. Kapag matatag kang naninindigan at kaya mong magsabi ng hindi nang walang nararamdamang guilt, may isang bagay kang napupukaw sa isip ng tao. Ito ay ang paghanga. Sign number 3, kontrolado mo ang enerhiya mo, hindi magulo. Ito ang isa sa mga pinakatahimik pero pinakamalakas na senyales. Ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay hindi basta-basta nagre-react sa lahat ng bagay. Humihinto muna sila, nag-iisip at pinipili kung alin ang dapat nilang bigyan ng pansin. Isipin mo ang dalawang lalaki sa isang party. Ang isa ay maingay, pilit na nagpapapansin at halos bawat ilang segundo ay naghahanap ng atensyon. Samantalang ang isa naman ay kalmado, mapagmasid at tahimik lang na nakangiti sa isang sulok. Pero sa hindi mo maipaliwanag na dahilan, sa kanya kusang lumalapit ang mga tao. Iyan ang kapangyarihan ng kontroladong enerhiya. Nagpapakita ito ng pagiging mature, mataas na emotional intelligence at tunay na lakas. Sign number 4, inaalagaan mo ang sarili mo at kitang-kita yon. Hindi ko sinasabing kailangan mong magkaroon ng perpektong katawan o magsuot ng mamahaling damit. Ang tinutukoy ko ay ang mga simpleng bagay. Malinis na mga kuko, maayos na postura, mabangong hininga at maayos na pag-aayos ng sarili. Nauunawaan ng mga lalaking tunay na kaakit-akit na ang pag-aalaga sa sarili ay isang nakikitang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag pumasok ka sa isang lugar, mabango ka, maayos ang suot mong damit, at mukhang malusog ang balat mo, hindi yun pagiging mayabang. Isa itong senyales na nagsasabi sa ibang tao na pinahahalagahan mo ang sarili mo, kaya handa kang maglaan ng oras at pag-aalaga para rito. At ayon sa psychology, mas pinahahalagahan din ng ibang tao ang mga taong pinahahalagahan ang sarili nila. Sign number 5, hindi mo sinusubukang i-impress ang lahat ng tao. Ito ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag sinusubukan mong magustuhan ka ng lahat, mas nagiging madali kang makalimutan ng lahat. Ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay mapili. Alam nila kung sino ang kasundo nila at kung sino ang hindi. Hindi sila nagpapanggap na tumawa, hindi sila basta sumasang-ayon para lang maiwasan ang gulo.
At hindi nila binabawasan ang tunay nilang personalidad para lang makibagay sa iba. Ang pagiging mapili na ito, ang lumilikha ng pagkamausisa, napapaisip ang mga tao, bakit parang wala siyang pakialam sa iniisip ko? At ang pagkamausisang yon, yan ang attraction. Sign number 6, mas marami kang pinakikinggan kaysa sa sinasabi mo. Ang tunay na confidence ay hindi maingay. Alam ito ng mga lalaking tunay na kaakit-akit, hindi nila inaangkin ang buong usapan. Sa halip, ginagabayan nila ito. Nagtatanong sila ng tamang mga tanong. Hinahayaan nilang magkaroon ng katahimikan kapag kailangan, at inoobserbahan muna nila ang sitwasyon bago sila magsalita. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-unawa, hindi sa pagpapakitang gilas. Kapag marunong kang makinig, mas marami kang nalalaman. Nababasa mo ang sitwasyon, at mas maayos kang nakakatugon. Yan ang natatandaan ng mga tao. Sign number 7, komportable kang mag-isa. Napakalaking bagay nito. Kung kaya mong umupo sa isang silid ng ikaw lang mag-isa, walang hawak na cellphone, walang anumang distraksyon, at ayos lang sa'yo yon, mas lamang ka na kaysa sa 90% ng mga lalaki. Ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay hindi natatakot sa pag-iisa. Sa halip, ginagamit nila ito. Nagmumuni-muni sila, nagpaplano, at nagre-recharge. At ang pagiging independent na yon ay napakalakas ng dating. Ipinapakita nitong buo ka na bilang isang tao, at hindi mo kailangan ng ibang tao para maramdaman mong kumpleto ka. Sign number 8, nagtatakda ka ng hangganan nang hindi nagiging masama. Marunong kang magsabi ng hindi, lumalayo ka sa kawalang galang. Pinoprotektahan mo ang oras at lakas mo, at ginagawa mo yon ng kalmado. Yan ang kaakit-akit, iginagalang ng mga tao ang mga lalaking alam ang kanilang hangganan. At ipinapatupad yon ng may maayos na paraan, hindi sa pamamagitan ng galit o pagiging agresibo. Sign number 9, inamin mo kapag nagkakamali ka, mas mabilis makasira ng atraksyon ng ego kaysa sa kahit ano. Pero ang pagiging mapagpakumbaba, nakakatulong itong bumuo ng tiwala kapag kaya mong sabihin ng, nagkamali ako. Nang hindi nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili, ipinapakita mong matatag ka sa emosyon. Bihira ang ganitong katangian at napapansin ito ng mga tao. Sign number 10, pinapabuti mo ang ibang tao, hindi mo sila pinapaliit. Ang mga lalaking tunay na kaakit-akit ay nagpapataas ng ibang tao. Ipinagdiriwang nila ang tagumpay ng iba, hinihikayat nila ang paglago, nagbibigay sila ng inspirasyon para kumilos. Hindi nila tinitingnan ang lahat bilang kalaban, mas pinipili nilang makipagtulungan, sumuporta, at manguna sa pamamagitan ng sariling halimbawa. Kung kahit 3 lang sa 10 senyales na ito ang naglalarawan sa'yo, mas kaakit-akit ka kaysa sa iniisip mo. Pero ang malaman lang ang mga ito ay walang mababago kung wala kang gagawin. Tumigil ka nang maghintay ng pahintulot para maging lalaking kaya mong maging. Magsimula ka ngayon, pumili ka ng isang senyales, paghusayan mo ito, at pagmasdan mo kung paano unti-unting magbabago ang pagtingin sa'yo ng ibang tao. Dahil ang mundo ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa potensyal lang, ang ginagantimpalaan nito ay presensya.